Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Veritas. Dito po, pumipili po ako ng piling-piling topic. Dinidiscuss ko po para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil naniniwala po tayo, ang katotohanan o ang Veritas ang magpapalaya sa ating bayan. O ito mga kabunyog, itong mga DDS, ha, mismo ng ang PDP Laban, yung political party ni Digong, nag-release ng kanilang statement. Ayon sa kanila, sa tagapagsalita nilang si Attorney Ferdinand Topacio, ayon kay Topacio, nalaman daw nila, kumpirmado daw ayon sa sources nila, na ang isang kilalang retired na Air Force General ay aarestuhin daw. May binigay pa silang pitsa, ha? January 5 daw. Ha? January 5. May sinabi pa silang lugar. Sa NAIA 3 daw. Sa terminal ng NAIA 3. Okay. Kaya sa airport daw mismo, aarestuhin daw mismo sa NAIA. Dahil sa umano sa kasong sedisyon. Yan, kumbaga, ang sinasabi ng PDP Laban, itong kanilang kasamahan nila na retired na Air Force General, ayon sa kanila, kumpirmado daw nila ito sa reliable na sources nila, aarestuhin bukas sa airport sa NAIA 3. Pagbaba daw nito sa airport, parang katulad kay Duterte. Ang kaso nito ay sedition. Ito namang sila Topacio, masyado namang pinapalaki itong issue na to. Masyado namang pinapalaki itong, nagdadrama na naman itong sila Topacio, itong PDP Laban, itong mga DDS. Unang-una, ang sedition ay bailable naman yan. Bailable naman yan. Makakapagpiyansa naman yan eh. Ang mahirap kung aarestuhin, tapos walang piyansa, o katulad ni Kibuloy, o yan yun. Yan yung medyo mahirap. Pero yan, ano naman ang problema dyan? Unang-una, syempre dahil may kaso yan, at na mayroon na yatang resolution ang Department of Justice at sinampa na yata ang kaso sa korte, rule of law yan. Syempre gugulong na ang hustisya, maglalabas na ng arrest warrant ang korte. Ano naman ang problema doon? Normal lang naman yan eh. Normal lang naman yan. Hindi naman yan big deal. Ano ba naman ang big deal dyan? Unang-una, dahil may kaso yan, dumaan na yan sa preliminary investigation, binigyan na siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Nag-submit naman siya. At ang findings ng DOJ ay mayroong prima facie evidence at mayroong reasonable certainty of conviction. Pinail na ngayon sa korte. At yung korte ngayon ay naglabas na ng warrant of arrest ayon sa kanila. Ngayon, kung may warrant of arrest yan, di ipatupad. Siyempre ipapatupad ng law enforcement agencies natin, mga ahensya sa law enforcement, aarestuhin talaga yan. Anong doon? Anong big deal doon? Pangalawa, pag naaresto naman yan, dali lang naman yan. Para naman tong hindi abogado si Topacio. Pagka-aresto niyan, di ipoproseso ang pagkaka-aresto niyan, pagkatapos niyan magbe-bail, malaya na naman siya. Masyado. Alam niyo, masyado naman tong mga DDS. Nung panahon nga ni Duterte, wala nang kaso-kaso, patay. Yun ang mabigat. Yun ang mabigat. Nung panahon ni Duterte, wala nang mga judicial processes na yan. Extrajudicial. Kaya makikita mo, timbuang ka na lang dyan. Yan yun. Nung panahon ni Duterte, ito hindi. Sus naman. Ang laki-laking. Pangalawa, hindi naman to heinous crime. Hindi naman to kaso na mabibigat na pwede kang makulong ng walang piyansa. Yun ang mabigat. Kapag walang piyansa, non-bailable. Tulad nung kay Kibuloy, yun. Wala yun. Qualified human trafficking yun. Ganon din yung kay Tebes.
Ay, ang daming napatay doon. Ganon din yung kay Roque, qualified human trafficking na naman yun. Pero ito, sedition, inciting to sedition pa nga eh. Oh. Ang tinutukoy ditong retired na Air Force General, si retired Air Force General, Major General yata nung nag-retire yan si Romeo Pukis. Oh. Si Romeo Pukis ay ang founder ng United People's Initiative. Oh. DDS yan na grupo. Yan yung yan yung nagrally doon sa gate 4 ng Camp Aguinaldo noong September 21. Yan din yung nagrally doon sa EDSA PPM noong noong kailan ba 'yon? Oo, yung sinabayan yung Iglesia ni Cristo. Oh. Yung Iglesia ni Cristo nagrally sa Luneta. Doon naman sa EDSA PPM, nagrally naman itong grupong ito ng United People's Initiative. Ito yung grupo nito ni retired Major General Romeo Pukis. Siya ang may kasong inciting to sedition. Pero yung inciting to sedition nila na yan, nung nangyari pa yan nung September 21, yung nagkaroon ng mga kaguluhan, hindi naman ito tungkol doon sa yung rallying kasabay ng iglesia, hindi. Yung nagkaroon ng ng mga kaguluhan, yung mga sinunog yung container vans, tapos nagkaroon ng mga panununog, yun. Yan yung marami silang nakasuhan ng mga DDS noon. Dahil doon, inciting to sedition, inciting to rebellion. Kaya itong si retired Major General Pukis, ano naman yan? Kumbaga, hindi naman masyadong mabigat na kaso yan. Tsaka, pagka-aresto siya kanya, di magpiyansa. Yun lang, wala namang masyadong problema yan. Ito namang mga DDS masyadong pinapalaki. May may official statement pang linabas ang PDP laban, yung partido ni Duterte. Ang nakaperma yung spokesperson nila, si Topacio. Ano daw, isang retired Air Force Major General. Ano ba pagkakasabi ito? Ito yung title eh. Ito yung title ng Airport Arrest Planned for Retired Air Force General on Sedition Charges. January 4 ang pitsa ng balitang ito. PDP. Sabi ng PDP laban. Airport Arrest Planned for Retired Air Force General on Sedition Charges. Ngayon lang lumabas tong balitang ito sa Abogado. Abogado.com. Yun na nga. Kung aarestuhin man itong si retired Major General Romeo Pukis, ay normal naman yan kasi may warrant of arrest sa kanya eh. Naisampa na yata sa korte yung kaso eh. Di ang kasunod talaga niyan, warrant of arrest. Pero hindi big deal to, hindi masyadong malaking issue to kasi naman, ano naman to, bailable. Bailable na offense ito. Kaya lang, gusto kasing magdrama ng mga DDS, gustong magdrama nila Topacio, palakihin yung issue. Kumbaga parang palabas na political persecution. Hindi naman ito panggigipit kila retired Major General Pukis. Siyempre, yan eh. Marami silang mga panawagan na talagang nagbo-border naman na sa inciting to sedition eh. 'Di ba? Yung pagpapatalsik kay PBBM o sa presidente yung mga panawagan nila na yon ay siyempre nagbo-border na talaga yon sa inciting to sedition. Kaya kung nakasuhan man sila ng ganun, ay ano lang yun, expected lang yun. Kaya lang, hindi naman masyadong kailangang anuhin pa nila to, maglabas pa ng statement na aarestuhin na daw sa airport. Masyado pang dinitalyo ni Topacio. Anong oras, saan dadalhin, pagkatapos doon saan nadadalhin, ano nang mangyayari, yun. Doon sa statement ni Topacio, nakadetalye. Kung anong mangyayari, step by step. Wow. Ang tindi ng drama nito. Ang mabuti pa nga at dinadaan ito sa prosesong legal, due process. Nung panahon ninyo, nung panahon ng administrasyon ng Tatay Digong nyo, wala.
Ang dami na lang na ano, nakikita patay, oh, tumimbuwang, oh, yan yun. Pero ito 'no, sedisyon, bailable offense ito. Okay mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.